Yo, 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 what's up? EJ Power nga pala. Nandito ulit tayo sa MC Marathon. Ang pagpapatuloy sa pagmamarathon ng Isa Buhay 2025. Nandito na tayo sa semifinals na sobrang lupit ng mga natirang MCs. Sobrang exciting to. Kamusta na kayo guys? Nga pala ang papanoorin natin ngayon ay Lip Cram versus Ban. In-upload lang last week. Hindi ko pa napapanood yung buo. Yun. So excited na ako mapanood to ng parang fresh yung mga maririnig ko. Kamusta kayong lahat dyan? Anong ganap natin dyan? Shoutouts muna pala. Bago natin simulan yung video, shoutouts muna sa mga bagong pasok. Kay JBS Plana, kay Benedict Duco, kay Rodrigo Sangilan, kay Gian ng Taiwan, kay Kenneth Miranda, kay R. James Togero ng Cebu, kay Mandate Roel. Yun pala yung mga nanonood. Maulan daw ngayon, ingat kayo dyan. Stay warm. Alam niyo yun, ingat kayo sa huwag muna kayo masyadong lumabas kung hindi naman kailangan, para safe din sa sa alam mo yun, hindi kayo magkasakit kung maambunan man or maulanan. Yun. Ano oras na dyan? Teka lang, simulan ko lang tong poll para may tayo konting mas pag-uusapan. Yan. Simulan na natin. Excited na ako mapanood to. Velasquez, Pride, OG Sacred, OG J Veterano, Boss J Veterano, Jeff White. Nanalo ng coin toss si Lip Cram. Solid ba tong laban na to? Nanalo ng coin toss si Ban. Pinili niya mauna si Lip Cram. Tig-2 minuto. Dapat 7 ang hurado natin. Isa Buhay Tournament semifinals to. Pakinggan natin. So bago pala natin simulan, si Ban galing sa controversial na panalo kay Cripply. Dahil marami nagsasabi na si Cripply daw dapat panalo dun sa laban nila. Well, yung yung reaction video din. Sa perspektibo ko lang naman yun, no. Hindi ko naman sinasabing si Cripply talaga dapat yung manalo. Pero nung ginudge ko siya dito sa replay and kung criteria ng judging ko yung pag-uusapan, si Cripply para sa akin nanalo. Pero gets ko din ba't nanalo si Ban, dahil iba rin yung atake ng ng mga battles pag live. Iba yung dating niya sa'yo. And hindi mo siya ganun mahihimay. Live mo din siyang i-judge. So alam mo, off guard ka na parang kung sino yung sa intrusive thoughts mo yung nanalo, yun na agad yung sasabihin mo, yun na agad yung iboboto mo. So yun. Tas si Lip Cram naman, pansin ko medyo nagiging underwhelming lang yung mga first 2 na laban niya sa dito sa Isa Buhay. Siguro dahil sobrang malapit sa kanya yung mga nakakalaban niya. So yun. Tingnan natin. Sino unang babanat? Pero hindi nalimutan ko sino, pero panoorin natin. Unang banat, Vuelta Valentong 12, Lip Cram. Yo! Tinalo niya si Cripply kasi nagbenta siya ng ticket. Kaya yung sinasabi nyo na best crowd, tila kanyang naging karamay. Yung venue, puno ng kakilala at kapitbahay, kaya lumakas kanyang arrival. Umubos ng maraming ticket para makata yung ka-rival. Ako, isang ticket lang yung hawak ko, pero ticket to papuntang finals. Flip that game! Napanood ko yung laban yun ni Cripply. Masasabi ko na grabe yun. Kahit bumahin ka lang yata, magsisigawan tao doon. Kahit hindi malakas yung linya, todo hiyawan, mga yawa. Ayun si Cripply, nakawawa. Rick, dapat yata talaga hiwala yung flip-top ng Bisaya. Ito ba yung vendor ng prutas? Habang tagaktakang yung pawis, lalapitan ko na to. Sabay bibili ako ng atis, papaboneless ko sa'yo. Bibili rin ako ng manggang kakorte ng mukha ni Kilan.
Patatanggalan ko ng balat. Kilan. Samahan mo na rin ng bagoong ha. Tsaka kuya, pwede bang pakat? Si Kilan kasi naging isa pa sa nagpadagdag ng controversy sa Cripply versus Ban is isa sa judge si Kilan. Tapos parang hindi niya alam kung sino na unang bumanat. Tas parang nagkamali yata siya na sinabi nun sa judge's explanation. Tapos pinapakat niya yung vid kay Kuya Kevs. Ang ano naman doon, parang disclaimer, marami, ang mga nagsasabi ng mga nandun mismo sa nung moment na yun. Parang wala yatang makuhang judge nung mismong judging na. Nung mismong naghahanap na ng judges after nung laban. Walang makuha. So bigla na lang nilang kinuha out of nowhere si Kilan. Tapos parang na-off guard si Kilan na, shit, kala ko manonood lang ako eh. Judge pala ako. Parang ganun. So, yun. Anong ginawa nyo sa battle rap? Hindi ganyan yung flip-top Brad. Yung video gustong ipakat. Anong tingin nyo rito? Flip-top vlog? Tanginan to, kahit magbasa ka sa Reddit, sa panalo mo, wala dong Elids Chong. Kahit yata si Aling Edit, di magagawang i-edit yun. Arik! Alam namin na may something yung nangyari recently. Awit! Lalo na yung judging na napakinggan ko sa MP3. Tangina nyo! Kaya pala sa poster may 3 MC na galing sa Kabisayaan. Kabilang yung GL at yung J-Black na pareho kong tinapak-tapakan. Nasa lineup din yung MP3. Di pa ba obvious yung galawan? Pasimple kang pinasamahan para mag-judge ulit sa ating laban? Tangina, o baka sabihin mo magpaawa ka na naman na kesyo magkaka-million views na rin ako kasi sikat na yung kalaban. Yun ang barang paalala para loob nyo ay mahuli. Ginawang sandata magpaawa parang J-Clown dun kay Looney. Dumayo din ako ng gubat. At yung kampiyon yun na sa J-Black, di ba, agaran kong natsugi. Sabay tawid papuntang Davao. Yung sakmaestro ay binuli. Lumalaban ako ng mag-isa. Ikaw, sa mga kababayan sa Sangguni. Yung punto ba inyong nahuli na iba yung man from Manila sa probinsyano in the city? Kaya kung si Crip na home court mo, pwes wala ka sa iyong bahay, pero tigas mo ka pa rin sa semis ay nakikihanay. Kung feeling mo at home ka dito, pabor din sa akin yan sa bagay. Maduling patulugin yung bisita kapag hindi na namamahay. Okay. Para sa akin, sobrang easy lang na magapi ka. Inaasahan ko ay Cripply, ba't kaharap mahina? Dapat sa Apex na lang sana yung tinapat Enigma. Dahil siya naman yung tunay na ban sa liga. Hindi Ban na ba to si yung... Apex sa alam nyo ba kung pero nung ahon nakita ko siya nung ahon 15, nandun siya sa venue, so hindi siya ban talaga. Kasi nakakapasok pa rin siya Tsaka may mga nakikita kong clips na yun, nanonood nga siya ng live. Tipo ng jiu-jitsu at karate. Kasi ayaw mo nun, gusto mo nun, kumombo ng marami. Fuck that shit! Kahit anong combo mo dyan, pag ito lumusot, pang one hit kasi iba yung aking value. Di ba ayaw mo ng 1-2? Kaya kong gawing much better yan. Para matigil ka ka-argue, mga punches laging brand new, wala kang makikitang second hand. Kaya better run sa veteran. Baka masyak tong newbie na iba yung era ni Mike Tyson dyan kay Tyson Fury. Okay. Kung ikaw yung sugo ng Bisaya, ako yung upper class. Kung kalaban niya, minamani niya, iba si Juggernaut. Kung tingin mo didikit ka sa Juggernaut. akin, gamit yung corny mong line, kung ikaw ay feeling close ban, ako yung Optimus Prime. Ako magsisilbing banta para hindi ka makaahon. Magcha-champion daw ng di sadya. Sadyang hindi ka magcha-champion. Ang gandang ender. Ang gandang paano niya tinapos. Medyo anticlimactic lang siguro yung katawan nung round 1 niya. So, parang nagpapainit pa lang siya. May mga pa lang. Konting spark lang. Which is, ewan ko, parang medyo hindi safe para sa semis ng Isa Buhay 2025. Kasi kung semis na to, dapat na round 1 pa lang.
bumubulusok ka na. Yun. Tingnan natin round 1 ni Ban. Tessa? Yo! Tangina! Chit! Masyado kang malikot! Hinamon pa sa Apex tapos di naman sumipot. Tangina. Palagi mo pang sinisisi sa akin yung pagkapanalo kay Cripply. Arang bano ka sa liriko. Hindi ko naman kasalanan kasi hindi ko binuto sarili ko. Round on game? Chamba lang daw yun kay Cripply. Kaya sa semis, matik matatalo ako. Lahat ng prediksyon ng mga tao, napupunta palagi sa'yo. Mula kay Jonas, Shernan, EJ Power, at Lanzet, ina nyo! Baka pag na... Edgy Power, it's EJ. 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 Hernan, EJ Power, at Lanzet, ina nyo! Baka pag na-upset ko yung laban na to, mag-iyakan ulit kayo. Aray ko po. Kasi ano bang meron dyan kay Lip Cram? Kengkoy, Kupal, Attitude na Salty, Line Map, Style Map, Marichu at Aubrey. Si Marichu Aubrey. Palagi kasama niya sa bahay. Itong maoy palaban, pinagsabay yung matataba na baka baboy mo naman. Putang ina, brining house niya. Matapos niya mapagtripan. Tapos nadala mo naman kasi binalot mo sa kaplastikan. Bawat post laging kasama. Sa plastikan naka-center, hindi kita maintindihan na parang liga lang ni Kenzer. Baka sabihin content lang. Usos forbida, you remember na yung last ko nilaglag ay social media influencer? Ikaw! Bonus round mula kay Aubrey hanggang kay Kayram, tangina. May stepping stone ka sa hagdanan, di mo kaya mag-step up mag-isa. Luto ko laban ko kay Cripply. Okay, fine. Dapat magpasalamat ka pa, brother. Kasi yung tropa mong si Emzite, kumukonti na yung basher. Yung dating like kung panalo si Cripply kay Emzite, ako yung pumalit, walang yak. Natulungan ko yung tropa mo ng di sinasadya. Mas, nakatulong pa ako sa kagrupo mo dati na 3GS Lip Cram. Laban ko kay Cripply, ang laki ng views, ng review ni Pistol Jonas at Shernan. Sa akin napunta lahat mga bashers na MZ, kaya wag mag-trip dyan. Tapos binuhay ko pa yung sayaw-sayaw na ligasiya ni Lil Jon. Bilang veterano, anong feeling na sinumbatan ka lang ng rookie? Di ba ganito din ginawa mo nung inaway mo si Looney? Hindi niya sinipot si Apex, sinira yung event kahit may bayad naman siya. Tapos piniplex niya pa kay GL na yung old god tawag daw ng tawag sa kanya. Paanong di ka tatawagan? May down payment ka na nga daw. Anong gusto mo sabihin? Pwede ka magnakaw? Tayo na, sa Motus, wala siyang TF. Pero halimaw daw si Repa. Palaging pinagmamalaki niya, at least daw nagpa-free siya. Pero tingin ko, si Lip ay malinaw lang na may makakasunong tinapat ng haring araw na silaw ka sa pera. Hinulugan ka na ng pera ng isang mayamang panot. Hinulugan ka na ng pera ng isang mayamang panot na nag-alok sa'yo ng laban hambog nang maabot mo ang Apex para masaksiyan niya rin yung laban ng dalawa niyang tamod. Pero, masaksiyan niya yung laban ng dalawa niyang tamod. Kung bakit di niya sinagot yung tawag, ito lang ang tamang sagot. Itong buwang parang muzan sa haring araw takot. Kaya nagtataka ako kung ba't nag-feeling tong sick. Mainit naman yung haring araw, ba't nanginginig yung lip? Hindi to pangkaraniwan na fruit vendor, nagkakamali ka. Isa ako sa pinili ng isinumpang prutas sa pinakamalala na ira. Mangkidilupi ang astahan, flexible sa bawat tira. Kung nakaiwas ka sa haring araw, hindi sa sun god ni ka. Guys, ano yung Sun God Nika? Di ko
think about siya sa One Piece. Di ako kasi nasabi niya si Monkey D. Luffy. Paano na lang pa-explain na lang kung ano yung Sun God Nika. Pero, okay. Ang lakas ng round 1 ni Ban. May konting slip up lang siya. Pero ano agad rumekta agad siya sa punto. Well, si Lipcram, ang dami niyang pasikot-sikot sa round 1. Pero, nadali niya rin naman sa bandang dulo. Pero bibigay ko siguro yung round 1 ko kay Ban. Overall, kasi mas dumali agad siya kung ano yung pinupunto niya. And, mas maganda niyang tinapos yung round 1 niya. So, round 1 kay Ban ako. Sun God Nika. Strongest form daw ni Luffy. Yun, okay. Konting stutter lang yung round 1 ni Ban. Pero, safe pa din. Hindi naman masyadong naka-apekto dun sa niya, sa parang pinaka-performance nung overall ng round 1 niya. Shoutouts muna sa mga bagong paso, kay Nero, kay Jomar Manyakap, kay Rodrigo Sangilan, kay Sean Harvey Maniego, kay Angelo Bondok, kay Mina Tozaki Sana, kay Majid Santa Ana, kay Chico, kay Austin Jacob, Arwin A, at kay Aaron Paul Padilla ng mga nanonood. At saka kay Rikelek Erudon. Yes, sir. Yeah, round 2, Lipcram. Bawi. Yo, check! Yo! Ba't ganun tayo dito sa Manila? Yung mga Bisaya, pinapalayas kasi masyado nang lumalaganap. Pero pag may aakyatin ng buko, mga Bisaya, hinahanap. Alam mo yung linya mong pinaka-okay? Yung binanat mo kay Terde. Oo, laruan lang kita. At kung sakaling ikaw ay malulubat na brother, saktong-sakto may eberede ka sa likod in case maubusan ka ng power. Eberede. Grabe yung bars, palakpakan, everybody. Ba't ganun ka mag-wordplay? Eberede, battery yung ice mo, Rodrigo Duterte. Talagang pinilit ni tropa. Mukhang luto na sa droga. Sira na yata, tuktok. Di mo na lang sinabi na ikaw yung pinya na si Losa. Hashtag Pinyalosa. Para naman may suntok. Si Terde daw, Tagalog. Pinyalosa boxer. Yan. Alam niyo naman siguro yun. Hashtag Pinyalosa. Para naman may suntok. Si Terde daw, Tagalog lang inubos siya, mga kapwa niya Bisaya. Yung ginawa mo, pastol. Nang mabawasan naman yung nakikita naming mga nakafubong extra small. Pinagtiterno pa yung pink-green. Minsan orange. Camouflage. Yung sapatos, Kyrie Irving. Para kayong si Goku na pinusion doon kay Poison 13. Ang hilig pa sa polka dots. Maliban dun sa camouflage. Pero naiintindihan kita kasi bata ka ni Leopards. Polka dots. Leopards! Yung amo mo, duling! Yung itsura pa, pang combat, yung pormahan, olats. Puta, certified Bisaya, ikaw yung Dudong Pro Max! Tangina, ito ba yung dudurog sa akin? Paano nasabing matindi yan? Kung si Luning ang kapwa Bisaya niya, di siya natitripan. Kung yung manananggal daw sa bracket, nagawa mong teknikan, pes yung paparating na Lipcram ang di mo natiktikan. Okay. Kasi yung mga laban ko na nagdaan, yung Baradi pa inangat nilang binglang at sinapat si Aubrey, aking pamangkin, si Kairam, pinsang ko yan. Ngayon, tapos na akong magpakagat kahit ibuhos mo lahat. Wala nang underdog effect dito kay Cesar Milan. Underdog, Cesar Milan, parang Disney Looney. Cesar Milan, di ko alam sa Animal Planet yata yung Discovery Channel. Siya yung nagtitrain ng ng mga aso na sobrang parang wild na mahirap ng parang paamuhin. Tapos napapaamo ni Cesar Milan. Yun.
dito kay Cesar Milan, underdog. Cesar Milan, parang Disney Looney sa Donggalo. Kahit yung kid nyo ay may rabies, tuturuan ko maging kalmado. Ang sarap mag-reference ng Looney. Hindi ko na kailangan magbawi. Sa sobrang di ka trip ni Luns, pakiramdam ko, bati kami. Kung ako di trip ni Looney, gets nyo na agad yung tema. May malabo na eksena. Alam mo yung masakit? Yung hindi ka trip ni Looney, tas wala kayong problema. Lakas ng laban niya. Lakas ng laban niya kay Cripply. Pero nung sinuri na ng tunay yung mga linya mo ang halay, di ka rin trip ni TPC kasi yung sulat mo pang tambay. Puta, nakaka-elips daw kaya siya nasa semis, wow. Yung nag-step up mong performance, body bag sa break it down. Dudurugin lang kita, yan ang sinabi ni Marlon. Tila mensaheng pabaon na proud pa rin pala si Lun sa narating ko na nayon. Kaya kung may sinumpa ka na prutas, iyong gamitin na boy. Sa akin naman ay ubas na mula sa punong kahoy na hinugat na bulok at yung katas dumaloy sa aking ugat, kaya naman mas lumakas tong maoy. Ito ba yung tinatawag nyo na dark horse? Paano mo sisindakin yung lasinggero mong kabaro kung sanay na akong saluhin yung sipa ng pulang kabayo? Kaya kahit undefeated man tong Judas, sa kangkungan na handusay. At kung nabuhay ka sa prutas, uuwi kang lantang gulay. O magrebat ka na ng Looney Angle. Alam kong may ginawa kang primit gaw. Pakita mo sa amin kung gaano ka kaapektado sa break it down. Yes, sir. Okay, no? Mas umaarangkada dito si Lipcram sa round 2. Mas natripan ko yung round 2 ni Lipcram. Yung angles na tinalakay niya and yung mga sundot-sundot niya na jokes tsaka konting mga technical niya. Sobrang balance nitong round 2 niya. Mas nahigitan niya yung round 1 niya. Tingnan natin paano yung bawi ni Ban dito sa round 2. Sa round 2, tama. Di ako magre-rebat. Tayo na. Si John Leo daw, duling. Ha, yung tropa mo rin. Si Jonas. Tangina, badoy daw yung pormahan ng mga Bisaya. Yung angle mo, ang weak brad. Nakakahiya naman sa kagrupo mo, drip god. Share na. Trejes Jejemon! Round the game! Grabe mang line back to si Lipcram. Diyan na sana ito si Loco. Akala mo talaga wala siyang linya about kay Nestor Asaytono. Bawat gameplay ko may highlights, parang Nestor Asaytono. Baka Nelson. Tol, medyo wak yun. Umabot ng buwan ang kabobohan mo, parang Nestor Armstrong. Yung wala akong pera na ngayon ni GL, ang pinakasikat na kinupal ni Tanga. Yung kay GL freestyle lang, sa'yo sulat talaga. Ang ina. Malakas pa muna ng linya. Feeling top dog, dame. Kung ang bars natin pagkain, wala akong change. Ikaw mas trip na mga tao kasi sikat yung name. Ang hain ko pabago-bago, ikaw fast food chain. Ang pansin ko lang ang ganda ng din. Ng bagsak ng multis ni Ban dito. Parang di siya perfect multi pero ang ganda nung nung pagpasok ng diin niya. Oh, pagtapos ng PM3 ng mga inasal, susunod ko tong abno. Konektado yan sa fast food kasi puro ka McDo. Uy, undo! Undo! Pwede pa order ng Line Mac, Style Mac, para swak naman sa verse, ng McBurger, McFries, sama mo na pati dessert na McFlurry, McFloat. Parang na-shock itong si Nerd. Katulad ka nga ng McDonald's kasi puro Mac ang sinaserve. Yan lang ang kaya ni Barok.
sapagkat mababa IQ. Yung mga paandar mo di pasok na para bang nag-drive-thru. Pero kahit na ganon, siya yung... Yan lang ang kaya ni Barok. Sapagkat mababa IQ. Yung mga paandar mo di pasok na para bang nag-drive-thru. Pero kahit na ganon, siya yung bet ng tao. Okay. Iba yung pen game ngayon ni Ban dito, no, sa laban nila. Parang, mas nagugustuhan ko yung pen game niya ngayon kesa nung laban nila ni Cripply. Parang ano pa lang parang filler pa lang may punchline na. Yun lang napansin ko. Na para bang nag-drive-thru. Yun, no? Pero kahit na ganon, siya yung bet ng tao, pinaprioritize yung line niya kasi nga veterano. Laban kay G-Clown, nag-costume. Talagang proud pa yan si pare. Itong payaso ay nangengkoy buong round, ganyan nangyari. Saktong reference McDonald's, tsak ikaw lang madadali kasi kengkoy ka sa battle tapos clown pa ang imahe. Oh, bias. Tangina. Fast food, McDo, puro Mac, imahe clown, etc. Tapos kung umasta big fish, baka clown fish, pwede pa. Tangina. Pamamatay to sa train of thoughts. Masyadong high yung ego. Sa gantong style, Yupito. Pabida, tapos clownfish. Finding? Nestor! Focus ka na lang sa tracks. Ako na bahala dun sa van. Talagang game na siya. Pero di niya in-expect ang nasa lane hala kasi yung thoughts niya, van lang, nakatrain pala. Baka mag-rebat. Tinalo niya na si GL. Tama na bro. Hindi siya nag-choke tapos nanalo ka. Baka humanga ako. Saktong nandito ngayon si GL, dito sa laban na to, pagmasdan mo ngayon akong kunin ko anong dapat sa'yo. Kasi hindi to mananalo. Kung uulitin lang yung laban, pupunitin ka niya habang ubos ngipin mo at pawang, magiging punching bag ka lang at susulitin ko na lamang pagmasdang masira sa event yung taong may event din na sinayang. Lalamang ka lamang sa experience, pero ako yung mas magaling at pang-ahon, matatalim mga baon. Kahit kitang hindi sanay sa wikang Tagalog, partida pa ngayon, parehas lang tayong ayaw at hindi trip dyan ni Marlon. Pero kahit kailan di ko siya tinanong kung proud siya sa narating ko na nayo. Naulit ba yung anggulo? Siyempre, dyan ka nakaposas. Uulit-ulitin ko yan hanggang round 3, hanggang sa tuluyan ka matodas. Isang anggulo, iba't ibang atake. Aking banat walang kupas. Kasi kung magaling ka talagang sumilip, marami kang makikita sa isang butas. Ang haba mag-set up! Okay, shit. Iba yung ano ni Ban dito, no? Hindi ko alam kung nare-reason si Bias lang ako sa banat dahil mas nahuli si Ban. Pero parang mas natripan ko yung round 2 din ni Ban. Mas maraming mas marami siyang natalakay na laro. Ang ganda rin ng punto niya na nung pinakadulo na parang yung kung magaling ka sumilip, marami kang makikita sa isang butas. Ang ganda nun. Ganda nun. Tas kung paano niya parang accident rebut din sa round 2 ni Lip Cram yung ginawa sa round 2 ni Ban na parang sinagot niya yung angle ni Lip Cram about sa ayaw ni Looney sa kanya. Parang ganun. So, parang nag-auto-rebut yun na hindi naman sadya. So, yun. Round 2, bibigay ko ulit kay Ban. Hindi sobrang laki lamang. Mas, preference ko lang mas natripan ko yung round 2 niya. Damn, ba't hindi ganito yung... ba't hindi ganito yung ginawa ni Ban kay Cripply, di ba? Para mas walang nasabi yung wala kaming nasabi, alam mo yun. Or... lalo na yung mga haters na nambabash na kay dapat yung kay Cripply dapat yun.
Tingnan natin. Round 3 ni Lipcram. Sana ano. Ito yung maging pinakamalakas na round niya. Pero 1-2 kay Ban na. Tangin na yun ang haba mo mag-setup. Nakaraan, inasal. Ngayon, McDo. Grabe te. Ang likot mo pag gumalaw, masyado ka ng jolly, be. Pasok yun, Bisaya kayo eh. Ang gusto mo sabihin ko, Jollibee? Okay na to. Yo! Yung boses mo nakaka-bad trip. Sakto sa estilo mo na gamit. Na para kumonekta lang sa crowd si Ate Nenya Sandehas, ginawa niya pang kabit ni Arik. Nenya Sandehas. Ninya yon. Tangina talaga na itong mga Bisaya eh, no? Yung Jonathan nagiging Jonathan. Yung Joshua nagiging Joshua. Yung Richard nagiging Richard. Pucha ang kulit. Nagtutunog pilit. Mga putang ina nyo, nakakasira kayo ng birth certificate. Wala na nga ang lakas yung linya, tapos yung angulo, embento. Mas napansin ko pa yung nenya, di ko man lang naramdaman yung nen mo. Ano daw? At napapansin nyo ba? Nen mo? Wala na nga ang lakas yung linya, tapos yung angulo, embento. Mas napansin ko pa yung nenya, di ko man lang naramdaman yung nen mo. Nen mo? At napapansin nyo ba? Nen mo ba sabi ni Lip? Dito sa Manila, yung video okay, kanto-kanto. Pag may kapitbahay kang Bisaya, di mawawala yung kwando-kwando. Tell me when will you be mine? Ang ingay pa kaaga-aga. Walang habas magkuratsa. Kapag may sapi na ng alak, sakop na buong kalsada. Laslaban niya, sabi ni John Leo. Huh? Ban yun? Klaro naman. Naniniwala ka sa tao na yan? Tignan mo nga yung mata niyan. Klaro ba yan? Siya yung Jonas na Cebuano. Kitang-kita daw panalo ay may problema yon sa vision. Kaya paano naging klaro kung tingin niya split decision? Kung vision niya wala sa center, naging defender siya sa'yo. Yung vision ko ay pang Avengers, kaya endgame mo na to. Sabi niya sa interview, tuloy nyo lang yung hit. Engagement din yan. Nak na puta, engagement! 8K followers. Yung views mo nga, di pa umabot sa 4-5. Tangina, engagement ang puta, tapos yung fanbase, kasya sa Joyride. Sa mga MC na, content creator, nakikifit in, hinayupak. Easy money na yung gimmick, ayaw na magtinda ng prutas. Mula tinalo niya si Cripply, nagbago na yung halimuyak. Engagement na yung nasa isip kasi committed na yung utak. Tangina, para lang sa engagement niya kay Meta, pati yung hate tatanggapin. Imbis ikay magpagaling sa battle rap, iba yung meta, dapat married to the game. Kaya dapat kang mag-disappear at tanggalan na ng karir. Naghahabol pa ng engagement, di naman magkakaring. Kasi sobrang wak ka pa mag-spit kapag umanggulo batibot. Yung round 2 nga nito kay Crip, sa PM3 na lang umikot. Yung inasal ay only rice. Yung ginawa mo only lines. Ganun umanggulo tong bitch. Nakakaumay na mag-spit. Porkit sinalang niya ay barbecue, dun na siya nag-stick. Kapag umanggel, mahaba setup, naging manok niyo to, Diyos ko. Mahusay daw namang bara, hindi nagbubuhos to. Janitor ka doon, di ba? Ulit. Umanggel, mahaba setup, naging manok niyo to, Diyos ko. Mahusay daw namang bara, hindi nagbubuhos to. Janitor ka doon, di ba? Janitor ka doon, di ba? Request ko din, ulitin ko. Ngayon yung banyo naman dito, ang bababo. Hindi ko gagayahin yung eskema niya ni Gago. Yung inasal mo ay pangkanto. Bakit ako makikiihaw? May pride ako kahit papano.
Sa ginawa niyong kontrobersya, narinig ko tinig ng madla. Dahilan upang durugin ka at ako'y lubusang maghanda. Kaya di ka na magkakampyon kahit solidin yung katha. Dahil nabulabog mo si Kratos nang hindi sinasadya. Tangina, wala nang partida to legit. Di na si M-Site yung ka-rival. At magcha-champion na ako, Rick. Magre-rebat na ako sa finals. Hindi lang basta tinake down si Urbano na rest in peace. Binadibag ko sa same bout dahil sa dami niyong nag-please. Ready na ako sa next round. Di ka na mag-e-exist. Kung nasa Visayas yung best crowd, nasa Luzon ang best MCs. Sick daw tong kalaban ko at may sinumpa daw na prutas. Pero pag silip kalaban mo, may muta ka, tang ina mo, wag mong tatanggalin ha. Tangina mo, wag mo pupunasan. Pag silip kalaban mo, mahahanapan ka ng muta, tang ina mo. Solid. Round 3 ni Lip. May mga nagustuhan na only niya na hindi masyado. Hindi yata, parang hindi nagustuhan ng crowd o hindi maganda yung reception. Lalo na yung parang nag-flex siya na kung nasa Visayas yung best crowd, nasa yung best MCs. Doon. Solid yun, solid. Solid round 3. Solid yung angles na tinalakay niya. Pero but may feels na parang hindi enough. Hindi enough yung round 3 niya para mabura yung first 2 round ni Ban. Yun lang para sa akin. Tingnan natin round 3 ni Ban. Time na? Okay na. Ang ina. Meron daw siyang pride kahit papano. Bisaya. Pride. Tol, yung fried. FP yun, pride mo. Oh my God. May pride ako kahit paano. Paano? Pag bumili ako ng french fries, mahal, price. Ganun. Price. Tanga ka pala eh. Tangina. Ang inang rebat yan. First time mo ginawa yun, ha? Round 3 game! Binigay na daw yung kampyonato kay M-Zite. Kasi hati sila sa premyo. Abayhin nyo. Kasi mahusay. At ang galing niya mag-imbento. Ipagpalagay na lang nating totoo yun. Pero hindi. Malabo maging tunay. Paano kami maniniwala sa'yo, bay? Sali ka ng sali sa buhay. Tangina, 4 na beses na sumali, tapos pagdating ng final, si pamimigay lang. Tropa ko kasi siya, tsaka hati kami. Huwag ka nga magde-deny dyan! Porket natalo ka, binigay na. Putang ina, kadiri yan. Putang ina. Imbes umamin siya, natalo siya, siya pa ay nanlilin lang. Hindi mo siya binigyan ng parangal, huwag ka masyadong feeling dyan, ang tanging nabigay mo kay M-Zite ay malaking kahihiyan. Kasi isipin nyo, nag-champion si M-Zite dahil binigay lang. Ang lala at ang grabe, pre. Isa ka talaga sa mga dahilan kung ba't nababash siya dati. Gusto niya makalaban sa final, si Katana. Tangina naman ang tikas. Para pag natalo siya, binigay niya lang parehas taga Las Piñas. Ito daw magkakampyon, hala. Iba't sa kada moves tanga. Hindi ka pa nga natatalo, gago, nagrarason ka na. Binigay ang puta. Bigyan kita dyan eh. Sapagkat may napuna, mapagpanggap kang tao ka, ikay palpak at gago pa. Pagkaibigan, give and take. Pero sa klap ng kaso niya, nagrarason na binigay pag di tanggap na talo siya. Yung mga pagpapanggap mo, matagal ko nang nahuli. Mapang-asar ka na iyakin kapag ikaw na nabubuli. At kung matalo man ako, tandaan mo sana ng mabuti. Binigay ko lang to sa'yo kasi parehas tayong ayaw ni Looney. Hindi mo mahulaan yung mga bara ko at ang angkin ko nahiwaga. Parang video reaction ni Batas tapos ang guest niya si Diwata. Halimbawa,
may idol ako, nakakilala mo. Pero ngayon, Deds, wala na siya. Balik tanaw, siya'y nakilala dahil sa lupit ng bara niya. Hindi katulad mong puro line, Mac, malupit siya talaga. Sana ikaw na lang namatay, hindi si Uchiha Madara. Poison yun ah. Oo, mas maayos pang mamatay ka gago tapos ang desisyon ng pamilya mo, ipakremate ka tapos half-cook lang. Kung ihalin tulad ko sa pangyayari, ang tarantadong taong yan, parang nanalo ng rapol ng bagong sapatos si Idol Righteous One. Walang kwenta, walang silbi. Ewan ko saan ka nakahanay. Tropa niya daw si Young One, pero putang ina, yung patay na anak dinamay. Inggit sa tropa, inggit sa kagrupo. Puta, dyan ka na nasanay. Ang pangit mo kaibigan, mas maayos ka kaaway. Yung kaibigan niya, 3 beses nag-champion, may-ari ng Motus, pero si Gago, Dehens proud. Kinaiinggitan kanyang bestie, wow, pinanindigan yung pagiging clown. Yung kaaway niya, goat na karamihan. Kahit tanungin pa mga MC crowd at di ko na kailangan pangalanan, there's only one name to break it down. At di ba iwalay na kayo ng asawa mo? Pero di ko siya ginago. Kahit pwede ko siyang idamay pag ganito na entablado. Ngayong saksi yung mga tao na yung lip na preparado ay tinalo lang ng dayong digaanong desperado. Wala akong plano magkampyon, but always ready bumangga. Kaya ekis ka sa semis, kasi dehens ka banta. Sa unang beses kong pagsalang, hindi to EJ nakata. Ina. Kaya ekis ka sa semis, kasi dehens ka banta. Sa unang beses kong pagsalang, hindi to EJ nakata. Love you, Ban. Ina yun ha, Eagle. Yes, sir. Panoorin nyo kung magkampiyon ng... Yes, sir. Ganda ng laban. Thank you kay Lipcram tsaka kay Ban. Yung round 3, okay? Ibibigay ko kay Lipcram. Medyo sloppy yung parang sloppy yung round 3 ni Ban. Tas ang bagal, yung ibang punchline niya ang bagal kumonekta. Tapos parang, alam ko inuulit niya talaga yung angle, sinasadya niyang ulitin angle, pero hindi na siya masyado naging effective sa round 3. Round 1 and round 2 mo, okay pa eh. Pero round 3 parang, hindi na na-justify nung pag-ulit ng angle. Ang ganda sana nung umpisa. Pati yung rebuttal niya solid din. Pero nung papunta na sa dulo, medyo lumaylay na. So, while si Lipcram tuloy-tuloy yung niya. Hindi pa angat yung kay Lipcram, pero hindi rin pababa. Steadying diretso lang yung kay Lipcram. Kaya, mas ibibigay ko yung round 3 kay Lipcram. So, 1 and 2 kay Ban, 3 kay Lipcram. Yun yung boto ko. So, yun. Tingnan natin yung boto ng judges. Pero solid na laban. So, Top! Lipcram vs. Ban! Isa buhay! Semifinals! Mag-iayos ibang beses para sa kanilang pareho at para sa battle. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. yes, sir. Ang boto ng Orado, 6-1. Advancing sa Isa Buhay Finals. Mag-iay tayo lahat para kay Lipcram. Ang ina mo. Damn. Lipcram dodged a bullet again. Pero gets them, but nanalo si Lipcram. Siguro, mas siya eh. Kumbaga, safe. Less risk yung ginawa ni Lipcram para sa akin. And, kumbaga na chess match niya si Ban sa laban na to. Hindi siya nagkaroon ng masyadong haymaker na risky. Pero mas pinlay safe niya. Mas nagginawa niyang technical yung laro niya. Hindi siya masyadong nagbitaw na maraming haymakers na pwedeng
Kasi pag gumagawa ka ng haymakers, 50-50 yan. Either magustuhan niya ng tao or alam mo hindi. Either gumana o hindi. So, na-gets ko yung ginawa dito ni Lipcram. Na mga chess moves niya. So, yun. Solid na laban. Good luck, Lipcram, sa finals. Gusto kita mag-champion kasi batch 2015 is the shit, you know? So, yun. Thank you guys sa panonood. And kita-kits next time.